Paano daw gamitin ang cruise control? Sorry sa mga nag-request noon na gumawa daw sana ako ng tutorial video kung paano gamitin yung cruise control. Tapos di ko nagawa agad-agad. Kung natagalan man, pasensya na. Pero at least ngayon, naihabol ko na. Ang hirap kasi niya kunan habang nasa biyahe sa totoo lang. Tapos wala rin ako mga gamit para makunan lahat ng mga anggulo na gusto ko ipakita. Eto, nakahiram lang ako ng ganitong klaseng mount para lang sa demonstration natin ngayon. Not the best tool to use, pero didiskartehan ko na lang. Paging GoPro DJI Insta360e. Baka naman. Paano gamitin ang cruise control? Bago ang lahat, make sure na kalmado kayo, safe ang paligid nyo, at attentive kayo. Kasi the moment na i-activate nyo yung cruise control, aarangkada yan mag-isa na hindi na kinakailangan ng right foot nyo. Tapos maghihintay na lang yan sa inyo kung kailan nyo balak magpreno. Hindi siya mag-slow down kung may mabagal sa harapan nyo kasi hindi siya adaptive cruise control. Okay, so to get started, kailangan nyo at least makamit yung bilis na 30 km per hour as minimum para siya gumana. Hindi yan gagana kapag 29 km per hour or below yung tinatakbo yung bilis. Ganito nangyayari kapag pinindot nyo yung cruise control nang hindi pa na-meet yung 30 km per hour. Halimbawa gusto nyo mag-steady cruising ng 70 km per hour. Yun muna gamitin natin for this educational demonstration purpose, 70 km per hour. So kapag safe na gawin, iarangkada nyo yung sasakyan nyo ng 70 km per hour. Tapos pindutin nyo tong button na to sa left side ng steering wheel natin para ma-activate yung cruise control. Kapag napindot nyo na, may lalabas sa bandang itaas ng gauge clusters na ganitong icon na may nakasulat na cruise. Ang cruise control na lumalabas dito ay may tatlong kulay. White, green, at gray. Green siya kapag nakamit niya yung or na-achieve niya yung speed na gusto nyo talagang iset. White naman siya kapag nag-exceed kayo sa speed na sinet nyo. Halimbawa, 70 ang sinet nyo na speed tapos pinindot nyo yung accelerator. So, tumaas, 71, 72, 73, ganyan. Ang mangyayari niyan, magkukulay white siya dahil nga lumagpas. Pero kapag binitawan nyo yung accelerator na hindi tumatapak sa preno, bababa siya ng kusa papunta dun sa nakaset na speed, which is sa example nga natin is yung 70 km per hour. Tapos, babalik siya sa pagiging kulay green. Ang gray naman ay lumalabas kapag nag-set kayo ng speed ng cruise control pero bigla kayong pumindot ng preno. Meaning, temporarily siya nagiging inactive or naka-standby siya sa pagbalik nyo ng pagpindot ng cruise control. Ang comparison ng gray sa white, ang gray hindi niya hahabulin ma-reach uli yung nakaset na speed. Ang white, hahabulin niya yung nakaset na speed. So halimbawa naman din isang senaryo na nakaset na tayo sa 70 pero pinindot nyo pa rin yung accelerator, so lumagpas ng 70. Kapag pinindot nyo ang preno, magiging gray yan. So imbes na bumalik siya at mag-lock uli sa 70, dire-diretso yung babagal. Kumbaga talagang walang cruise control at walang nakatapak. Kumbaga ang mangyayari niyan parang yung typical lang. Hindi siya kusang aandar, hindi siya maghahabol sa nakatakdang speed. Talagang nagde-decelerate siya. Pero yun nga, since naka-gray siya, meaning naka-standby pa rin ang cruise control. Hindi pa siya totally naka-off. So, pwede nyo pa rin i-resume. Dito naman sa pindutan, kung halimbawa na naka-gray siya, kung gusto nyo i-resume yung pag-cruise control, pindutin nyo lang ulito at magi-green uli yan. Kaso, madalas, kung ano ang speed na naka-indicate ngayon sa speedometer nyo, dun siya magfo-focus. Ngayon, paano kung gusto nyo lumagpas or babaan yung nakaset na 70? So, kung gusto nyong taasan yun or babaan, pindutin nyo lang to or scroll nyo lang to up or down. Kapag nag-hold kayo dito ng ilang segundo, mas malaki ang idadagdag niya sa speed. I think plus 5 yata or plus 10, di ko ma-recall. Basta malaki. Ganon din kapag pinindot nyo yung pababa ng ilang segundo. Paalala lang uli, kapag nag-cruise control kayo, dapat safe at attentive kayo. Mapapagpahingan nyo yung right foot nyo sa accelerator. Kasi si Sonet na yung kusang aandar para sa inyo. Pero dapat nakaalalay pa rin yung paa nyo sa preno for safety precautions lang. Additionally, hindi maganda mag-cruise control kapag inclined yung mga dadaanan nyo, paakyat man yan or pababa. So ngayon, paano kung gusto nyo na itigil yung pag-cruise control? Ngayon halimbawa naka-gray siya or naka-white or naka-green, kung gusto nyong i-off, pindutin nyo lang ulit ito na isang beses, tapos dapat mawawala siya doon. Ano ang advantage ng cruise control? Well, una, mapapahinga mo paa mo, maganda for highways lalo na kung sobrang haba ng straight na kalsada. Second,
steady cruise ka lang at yung RPM niya hindi pabago-bago. Kasi hindi rin pabago-bago yung pagdiin mo sa accelerator. Third, fuel efficient siya. Kung mag-i-steady ka lang sa 70 to 80 kilometers per hour at na-maintain mo yung around 2,000 na RPM. And fourth, mas makakasunod ka sa itinakdang speed limit ng kalsadang tinatahak mo. Which in turn is iwas violation din. Ano naman ang downside sa paggamit ng cruise control? Una, kailangan mo magpreno kung gusto mo mag-slow down. Unlike sa typical na kapag binitawan mo yung accelerator, ay dahan-dahan siya babagal without the use ng pag-ipit sa disc brakes or drum brakes. Iba yung feeling niya pagdating sa pagpreno. Kumbaga, mas maganda ang pagpreno mo kung kaya mo magdahan-dahan o mag-slow down muna bago tumapak sa brake pedal. Versus sa pagpreno ng naka-cruise control, na titimplahin mo yung pagbagal mo gamit yung brake pedal. Which is in turn, mas magiging mas smooth sa mga pasahero din yung pagpepreno mo. Wala silang mga sudden na bigla silang gaganon. Pangalawa, kailangan mo pa rin tumapak sa preno kung yung nasa harap mo ay bumagal or nakahinto. Personally, tingin ko rin dito is nakakatakot siya in a way sa ibang scenarios. Example is yung kapag yung mga instances na bigla may nag-cut sa harap mo ng mabilis tapos bigla siya nagpreno or nagmabagal, mga nag-brake check. Pero ako lang yun. Siyempre, pwedeng iba naman din ang dating sa inyo nun. Pangatlo, base din sa nasaliksik ko, mas nagiging prone ang driver sa tinatawag nung iba na highway hypnosis. Yung daydreaming, at yung posibilidad na increased distraction sa maraming bagay-bagay sa paligid ng driver. At dyan po muna natin tatapusin itong palabas natin para sa araw na to. Hopefully nakatulong itong tutorial ko sa inyo. Mga dagdag kaalaman episodes para sa mga new at existing Kia Sonet owners. Pasensya na kung long overdue na, pero at least ito, bumawi na ako. Hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli, paalam muna pansamantala.